Lemon in the middle portion, Skyshack and Big Lagoon. Skyshack regains the lead and finally close finish. Good day bayang karerista, welcome back sa ating channel dito sa Karera sa Pinas. Muli tayong magbibigay ng ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw naman ng linggo, May 17, 2026, dito pa din sa racetrack ng Metro Manila Turf Club sa Malbar, Batangas. Magsisimula ang mga karera ng alas 3 ng hapon, meron tayong 9 na karera. Dalawang karerang paglalabanan sa distansyang 2,000 meters at yan ang ating featured races for today. Ang Chairman's Cup 1 at 2, nagaganapin sa races 2 and 4. Meron tayong dalawang karera na paglalabanan naman sa distansyang 1,600 meters and the rest 1,400 meters na. Meron tayong dalawang set ng winner take all, isang set ng pick 6, dalawang set ng pick 5, isang set ng pick 4 at syempre nandiyan yung mga paborito nating exotics. Makapal at magulong lineup ulit para ngayong linggo, lalargahan din yung Chairman's Cup 1 at 2. Makikita na naman natin yung mga best local horses natin dito sa bansa at mukhang mahirap ang karera ngayong linggo. Mukhang juicy dividends ulit ang magiging bigayan ngayong linggo dahil yung ganitong kadaming entries siguradong kaladkad ang bentahan nito. Kaya kung may mga puhunan naman kayo sama nyo yung mga kursunada nyong dehado. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin magbigay ng giya bayang karerista. Race number 1, start ang ating first set ng winner take all, races 1 to 7, isang Pildercom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split. Full gate agad tayo dito, sisinggalin ko na numero 13 na Bubu. Kagabayan ni JB Hernandez, last run neto, last May 3, dito rin sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 40.4 sa 1,600 meters kung saan nasegundo siya kay Baobab. May best time yan sa 1,400 meters na 1 minute 23.6. Ito, mainam yung tinakbo nung nakaraan, nasegundo kay Baobab. Dito, mas mixy ang distansya, nanalo na din yan sa 1,400 meters na banderang tapos. Dito, baka iunan na yan yung uno, para sa akin, humina ang laban. Dito sa race 1, palakasan na ng loob. Sisinggalin ko na to, numero 13 na Bubu. Good luck bayang karerista. Race number 2, start ang ating first set ng pick 5, races 2 to 6. Ito yung isa sa mga featured races natin, 2026 Pildercom Chairman's Cup 2. Distansya natin, 2,000 meters. Meron tayong 8 kalhok. First choice ko dito, numero 8 si High Dollar, gagabay ni John Alvin Guse. Last March 22, dito rin sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 56.6 sa 1,800 meters. Kung saan po mang-apat siya kila King James at Circus Crowd. Ito parang mas bagay na yung distansya dito sa kabayong to. Tingin ko magkakaroon ng habulan dito. Mahaba ang distansya, baka mapabor sa kanya. Baka makapanood ng lutsahan. Alam naman natin, malakas din rumemate to. Baka maitawid na ni El Supremo to. Ito ang pang primera ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero 1 si Midnight Bell, gagabay ni JB Hernandez. Last March 22, dito rin sa Metro Turf, dun din sa karera nila King James at Circus Crowd. Nagtalayan ng 1 minute 58.8 kung saan po mang lima siya. Ito, Yamado ng Classic Cup, pero naobligang abulin nito si King James agad Alam naman natin ang style nito ni Midnight Bell, magaling to sa remate. Dito baka makapag-adjust na yung connections niya, baka di na nila obligahin. Tingin ko kasi personally parang masyado na ring mahaba yung 2,000 meters para kay King James. Huwag lang makipaghagaran to sa unahan, tingin ko malaki na ang panalo nito. Kaya ito ang panigundo ko. Good luck bayang karerista. Race number 3, start ang ating second set ng winner take all, races 3 to 9, isang Pildercom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split. Meron tayong 11 kalahok. First choice ko dito yung numero 3 na si Super Daily din, gagabay ni RC Simasio. Last May 1, dito rin sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 29.8 sa 1,400 meters kung saan po mang-anim kila Brown Pirate at Sweet Damani. May best time yan na 1 minute 26.8 sa 1,400 meters. Ito, last run nito, nabawian siya ni Brown Pirate. Pinahirapan kasi ni Noble Touch. Nakipag-isahan, kaya tingin ko yun ang kinatalo. Dito, binalik na kay Simasio, yung bata nagpanalo nito nung nakaraan. Baka maganda na ulit kilos. Isa pa, wala akong nakikitang matulin. Baka makasolo air na naman to. Mairit na maganda ng bata, makatapos ulit. Ang panigundo ko naman dito yung numero 6 na si Isla Puting Bato, gagabay ni Abu de Ocampo. Last May 1, dito rin sa Metro Turf, doon din sa karera nila Brown Pirate at Sweet Damani, nagtalayan ng 1 minute 29.6 sa 1,400 meters kung saan po mang-apat siya. Ito, ang lakas din ng dating nito nung karera nila Brown Pirate. Dito tingin ko pag may bumanat sa unahan kay Super Daily din, baka makarimate na to. Ilang beses na nasakyan ni Abu, baka ngayon nakapanya na to. Isa pa, buenas yan si Abu. Baka dito magtuloy, makaisa ulit dito sa kwadra ni Boss Mike. Kahapon nakapanalo yan kay Escon dito.
Ito ang panigundo ko, numero 6. Good luck, bayang karerista. Race number 4, start ng ating pick 6, races 4 to 9. Ito yung pangalawa sa ating featured races, 2026 Pilracom Chairman's Cup 1. Distansya natin, 2,000 meters. Meron tayong 6 na kalahok. First choice ko dito, numero 4 si Don Julio, kagabay ni Apoy Asuncion. Last May 8 sa PJC, nag-barrier yan. Nagtala ng 1 minute 24 sa 1,400 meters. Ito, nasigundo kay Jungkook nung nakaraan sa Classic Cup. Baka dito mag-iba game plan ng connections na ito. Nung nakaraan kasi sinunod lang Dito baka yung una si Don Julio, kung matatandaan natin, 2,000 meters, nagbanderang tapos siya nung presidential. Dito baka ganun ulit strategy gawin, baka makabawi naman itong si Don Julio dito sa Chairman's Cup. Ang second choice ko naman dito yung numero 6 na si Jungkook, gagabay ni Pabs Cabalejo. Last March 22, dito nga sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 54.4 sa 1,800 meters, kung saan tinalo niya si Don Julio. Ito, nakapanalo na ulit nung nakaraan, nung binalik kay Mark Alvarez, gamay niya talaga tong kabahay na to. Kaso ngayon, ang pagkakaalam ko, nasa China na si Idol Mark. Di ko lang alam kung magagamahin ba itong agad ni Pabs. Saka sa grupong to, iba-ibang yung nananalo, kaya kinuha ko lang panigundo tong si Jungkook. Good luck, bayang karerista. Race number 5, start ng ating second set ng pick 5, races 5 to 9, isang MMTCI special race, meron tayong 6 na kalahok. Ang first choice ko dito, yung numero 1 si My Star, gagabayan ni Dan Camanyero. Last May 2, dito rin sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 31 sa 1,400 meters, kung saan natersera siya kila Shepcat at Batang Morong. May best time yan sa 1,400 meters sa 1 minute 29. Ito, maganda na yung pinakita ng huling takbo. Natersera na, mukhang binigyan na to. Kung labas na to ngayon, tingin ko siya ang horse to beat dito. Mababa na din sa laban. Basta ilalaban, tingin ko walang tatalo dito. Isusunod lang malamang ni Danny Boy to. Baka makatikim na din ulit ng panalo pagkatas ng mahabang panahon. Ang panigundo ko naman dito yung numero 3 na si Laping Tiger, gagabayan ni Pabs Cabalejo. Last May 3, dito rin sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 32.4 sa 1,400 meters, kung saan natersera siya kay Point of Pride at Bisyo Magserbisyo. May best time naman yan sa 1,400 meters sa 1 minute 28.8. Parang mainam kumilos kay Pabs to laging natitimbang sa kanya. May katandaan na pero giant killer pa din tong kabahay na to, kaya kita nyo naman hanggang ngayon nagka-campaign pa din. Tingin ko kung magkakaroon ng hagaran sa unahan, baka ito ang makapanood ng boxing, baka ito ang makasilat, kaya siya ang napipisil kong panigundo. Good luck, bayang karerista. Race number 6, start ng ating pick 4, races 6 to 9, isa ulit MMTCI special race, meron tayong 7 kalahok. First choice ko dito, yung numero 7 si G's Favorite, gagabi ni Jomel Lazaro. Last May 9 sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 23 sa 1,300 meters, kung saan natersera siya kila Pretty Penny at Sky Magic. Ito, maganda yung numero, nasa labas, huling ipapasok, tingin ko hindi maiinip. Baka makasalida ng maganda, maipwesto agad, bukang ngayon na makakatikim ng panalo tong kabayan ni Boss Ed Gonzales, yan ang pang primera ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero 6 na si One for the Road, gagabay ni Claro Espare. Last May 3, dito rin sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 34.4 sa 1,400 meters, kung saan pumanglima kila Point of Pride at Bisyo Magserbisyo. May best time yan na 1 minute 31.8 sa 1,400 meters. Ito, last run niya, hindi nakaporma kay Point of Pride. Masyadong impresibo kasi yung pinanalo nun, saka talagang mababa na sa grupo yun. Ito mga agrupo talaga nito, mukhang siya na magdadala ng unahan dito. Kung walang bubulabog, pwedeng makasolong taga to, baka mahirapan na silang habulin to. Pero magulong karera to, magdagdag kayo dito. Good luck, bayang karerista. Race number 7, last daily double plus 1, isang Pilracom rating based handicapping system class 3, 57 to 70 split, full gate ulit tayo, 1,600 meters ang distansya. Ang first choice ko dito ay nagbabalik numero 4 si Sherbet Fountain, gagabayan ni Patty Dilema. Last May 3, dito rin sa Metro Top, nag-barrier yan, nagtalayan ng 1 minute 39.6 sa 1,600 meters, pero may best time yan sa 1,600 meters sa 1 minute 37.6. Ang pagbabalik ni Sherbet, napahinga to ng 5 buwan, alam naman natin mga kinakalaban nito. Yung isa nga nagretiro na Siya na ang pinaka-veterano din dito, mukhang may paghahanda na namang malaking karera to. Tingin ko kahit napahinga malaki ang panalo nito. Ang panigundo ko naman dito yung 7 and 7A, couple entries Charge the Castle and Ready to Risk It All. Pero mas tinitignan ko dito yung sakay ni John Alvin Guse na 7A, Ready to Risk It All, last April 19. Dito rin sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 39.2 sa 1,600 meters, kung saan nasegundo siya kay User
user. Noong nakaraan, hindi ganun kaganda yung pinerform nito, na-upset siya ng user. Dito baka nakapag-adjust na sila dito. Tingin ko isusunod lang ni Alvin to. Pag nagkaroon ng maagang hagaran sa unahan, ito ang nakikita kong darating at makikinabang. Alam naman natin, malakas din sa rekta tong kabayan na to. Kaya tingin ko kung may tatalo kay Sherbet, tingin ko ito na din si Ready to Race Itol. Good luck bayang karerista. Race number 8, penultimate race, last daily double for the day, isang Pildracom rating-based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 12 kalahok. Ang first choice ko dito, yung numero 11 si Madre Taberna, gagabayan ni PM Cabalejo. Last April 29, dito rin sa Metro Turf, nag-vicious yan, nagtala ng 1 minute 15.2 sa 1200 meters, pero may best time yan na ginawa niya nung nanalo siya, nagtala ng 1 minute 27.4 sa 1400 meters. Ito masyadong magaling yung tinakbo nito nung nakaraan, naiwan na to pero kahit inapuran ni Pabs, malayo pa din nanalo. Tinalo niya yung outstanding na si Queen Marchesa, tingin ko kung ganun pa din ang kondisyon nito. At wag lang may iwan, mahirapan silang talunin tong kabayan na to. Basta lumabas ng maganda sa aparato, tingin ko patok tong numero 11 Madre Taberna. Ngayon, kung sakaling may iwan at kung sakaling may tatalo, tingin ko yung numero 7 si Spolarium, gagabayan ni Bumbum Villegas. Last May 1, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 29 sa 1400 meters kung saan po mangwalo kila Tapsar at Sing Anyusong. Pero may best time yan sa 1400 meters sa 1 minute 28.2. Ito parang mababa na din sa laban, walang tinatakbo lately pero mukhang pinapababa. Alam naman natin, di din biro yung mga kinakalaban nito noon. Dito kung palaban na, baka siya na magdala ng unahan dito. Kung makauna to at walang sumabay sa unahan, pwedeng makalagwa to, baka makahirap na silang humabol dito. Good luck bayang karerista. Race number 9, last race for the day, isang Pildracom rating-based handicapping system class 3, 57 to 70 split. Full gate ulit tayo, 1600 meters. Ang first choice ko dito, yung numero 11 si San Celicius, gagabay ni Pati Dilema. Last May 3, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 39.6, 1600 meters. Kung saan nasegundo siya kay Mutya ng Pasay, ito gumanda yung performance na itong kabayan na to magmula nung hinawakan ni Pati. Nung nakaraan, inabot na lang sa meta ni Mutya ng Pasay ito. Dito baka wala ulit humabol sa unahan dito. Pag ito pinabayaan nila, pwedeng tumapos to, lalo na yung mga siguradong bebenta dito sa karerang to, magkakakwadra. Yung dalawa diremate, baka mapabayaan nila sa unahan to, tatapos talaga to. Ang panigundo ko naman dito yung numero G's na si Miss Ocala, gagabayan ni Claro Espare. Last April 29, dito rin sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 25 sa 1400 meters. Kung saan natersera siya kila Candy and Wine at Greatest Moment. May best time yan sa 1600 meters na 1 minute 41.4. Ito ang lakas din ng dating nito nung nakaraan, tingin ko kinulang lang sa distansya. Sa grupong to ng mga imported ni Atty. Morales, ito ang unang sumikat Talunan niya na din tong grupong to. Tingin ko kung may babanat kay Chancelicius sa unahan, ito yung tingin kong tatalo. Yan tatlong kabayan ni Atty. Morales, tingin ko pangsama yung tatlo na yan. Pero last race, paratingan, lagi nating paalala, magdagdag kayo dito para pag namumuro na kayo, mas malaki na ang tsansang manalo ng mga parating nyo dito sa race 9. Good luck bayang karerista. At yan ang ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw ng Linggo, May 17, 2026. Dito ba din sa karera ng Metro Manila Turf Club sa Malbar, Batangas. Lagi nating paalala, ito'y sariling aral at kursunada lamang. Pagdating sa tayaan, kayo pa din ang masusunod. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa Karera sa Pinas. Makatulong sana ang ating mga giya at kursunada. Magsitama sana tayong lahat. Happy racing at good luck bayang karerista.